Lord, you are the reason why we are here in this place. You are the reason kung bakit kami sumasamba at nagpupuri sa iyo sa lugar na ito. You are the reason, O God, kung bakit ang araw at oras na ito ay itinalaga namin para sa iyo. You are the reason, O God, of our existence. Na ang ibig sabihin, Panginoon, ay ikaw po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin kami nabubuhay. Because for us, to live is Christ and to die is He. Kaya po, Ama, sa oras mong ito muli, mangusap ka sa bawat isa. Magpakilala ka sa isang malalim na pagpapakilala. Kaya niyo po maranasan ka namin sa oras na ito. Isang experience na higit pa po kaysa dati. Kaya ako po, Diyos, na ilapit niyo po kami sa iyo ng mas malapit pa. At hayaan niyo po, Diyos, na ang amin pong marinig at maranasan sa araw na ito ay isang karanasan at isang katotohanan. Hindi pa namin narinig at hindi pa namin naranasan sa aming tanang buhay. At ito'y hindi po namin makalimutan at ito po ay itarap po ninyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso na magbago ng aming buhay at makikita ng marami ang aming pagbabago, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay na magiging dahilan upang sila ay mawin namin para sa iyo, kasama na rin po ang buong daigdig. Salamat po, Dakilang Ama, sapagkat lagi kang may sorpresa sa amin. Tunay nga po, Diyos, lagi po aming dinidinig at ang inyong pong mga pagsagot ay higit pa ho sa aming mga inaasahan. Higit pa ho sa aming hinihiling, higit pa sa aming hinahangad, at higit pa sa aming pinapangarap. Kaya po, Ama, sa oras na ito, kayo pa lamang, ikunin mo na lahat ng pasalamat at ang lahat ng karangalan. Ito po ay para lamang sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo at ang bawat sa iyo sa kanila. Amen. Palampakan pa natin ang Hallelujah! Buksan po natin mga ginamahal sa awit 50. Awit 50. Verse 7 hanggang verse 15. Psalm 50, verse 7 hanggang 15. Tapos talod tayo ng verse 23. Hear, O my people, and I will speak. O Israel, and I will testify against you. I am God, your God. I do not rebuke you for your sacrifices, or your burnt offerings which are ever before me. I have no need of a vow from your stone, or of goats from your pens. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. If I were hungry, would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sacrifice thank offerings to God? Fulfill your vows to the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me. Verse 23. He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. Pakisabi po natin, giving is an act of thanksgiving and worship to God. Hindi na narinig yung boses ninyo. Pakisabi natin, giving. Kakasan natin, giving is an act of thanksgiving and worship to God. Yun ang pamagat natin. Amen po ba? Hindi pwede pakatali mo, yun ang pamagat na ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang pagbibigay daw ay pagpapahayag, pagpapakita o pagganap ng ating pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Amen po ba?
Alam po ninyo, ang tao po ay nabuhay po sa pagiging makasarili. Yung pagiging selfish. Amen po ba? Yung pag sinasabi nila na ija-ija, ako-ako. Ang ibig sabihin, yung iyo-iyo, yung akin, akin. Tao pa po ba? At ang pagbibigay po para sa marami ay, yun nga, ito ay hindi magandang bagay. Na para sa kanila, ito ay kabawasan na kung ano man ang meron sa kanila, kalugihan na kung ano man meron sa kanila. At sabi nga, yung pagiging selfish ng isang tao ay hindi pagtingin sa iba. Ngunit mga minamahal, para sa ating na mga tunay na Kristiyano, ang pagbibigay o ang pagkakaloob ay isang palatandaan na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos at sumasamba sa Kanya. Amen? Amen. Palampakan natin ang Panginoon sa buhay. Glory to God. Para sa maraming tao, ang pagbibigay ay kapag ito ay pangit, hindi maganda at mali. Amen po ba? Maraming mga dumadalo sa gawain ng Lord kapag ang preaching ay giving, nagagalit. Tama ba? Nagalit sila, sinasabi nila, bakit may mga preaching na ganyan? At hindi ba nila nakikita na mayroong mga mahihirap din dyan na kinakailangan ng tulungan, pagkatapos hihingan pa ng offering. Tama po ba? Narinig yun? At maasabi natin, bakit ganun? Na parang bagang nagagalit yung preacher, tapos parang bagang pinipilit yung mga tao. Narinig yung mga ganon? Ayan. Naalala ko nga po yung isang kapatid, meron niyang sinama dito sa ating gawain, at ng oras na iyon ay, nung offering time na, nagagalit siya. Hanggang pag-uwi, nagagalit siya, bakit daw may offering time? Ngayon, ang sabi sa kanya ng sister na yun, na nag-invite sa kanya, nagbigay ka ba? Sabi, hindi. Hindi ka naman pala nagbigay, ba't ka nagagalit? Kami, palagi kaming nagbibigay, pero hindi kami nagagalit. May tao pa ho ba rito? Glory to God. So para sa atin na tayong mga tunay na Kristiyano, we are giving to God regularly. So number one, give regularly. Write it down. Don't just look at my handsome face. Kailangan isulat mo yan. We have to give regularly. Ano sabihin ng give regularly? Magbigay tayo palagi. Amen? Tuloy-tuloy. Always. Tao pa mo dito. Huwag tayong hindi magbibigay. Ano po? Huwag tayong magkaroon ng maling kaisipan patungkol sa pagbibigay. Tao pa mo ba? Huwag tayong magkaroon ng negatibo patungkol sa pagbibigay. Ano po? At kinakailangan tayo ay magbigay ng tuloy-tuloy. Yung iba nagbigay one-time giving lang. Para sa kanila, that is sufficient, that is enough. No? Yung iba ho, narinig natin, sabi nila, noon, nagbigay ako ng buhay. Pag tinanong mo, kumusta ka na ngayon? Binawi ko na yung binigay ko. Noon, nagbigay ako ng the best sa Panginoon. Kumusta ka na ngayon? Ano na, hindi na best. Ano na? Iba na, yung tao pa ho ba rito? Noon ay nagsakripisyo, nag-alay ako sa Panginoon, talagang iniwan ko ang lahat para sa Diyos. Nag-full time ako, hindi mo na ako nagkasawa, nagkasintahan, hindi mo na talagang lahat ng mga pangarap ko sa buhay ay sinakripisyo ko talaga, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral, iniwanan ko na yung business, etc. Kaya nga, tumabot ako sa edad na ganito, di ba ako nakapabot ako sa edad na 40, di ba ako nakapag-asawa, mga ganyan. Kumusta ka na ngayon? Wala na, iba na kasi yung panahon ngayon, iba yung panahon noon Tao mahuto rito. Naunawaan niya ibig ito po No. Marinig mo yung iba, sabihin nila, this is a true story. Sabihin nila, alam mo yung alahas ko, binenta ko talaga para makapag-operate sa Panginoon. Very good. Kumusta naman kayo ng pagbibigay mo? Hindi na ako nagbibigay. So number one, if giving is an act of thanksgiving and worship to God, so we have to give regularly. And ganito, kung ang pagbibigay ay isang tanda
sinyalis ng pasasalamat sa Panginoon at pagsamba sa Diyos, dapat tuloy-tuloy yung ating pagbibigay. Amen? Amen? Tama po ba rito? Glory to God! Kaya yung mga pangako natin weekly, mga pangako natin monthly, ay tutuparin natin yan. At hindi tayo mananatili sa isinulat natin sa pledge natin para sa ating Panginoon, particularly para sa church rental at sa marami pa natin mga ibinibigay. Hahangarin pa natin na sa araw ng linggo na ating pinangako, sa araw ng 15 days of the month na ating pinangako, sa araw ng buwan na iyon na ating pinangako, yung ating isinulat doon, lalampasan pa natin yan. Yes. Alam mo, kinakausap ko ang mga leader natin, yung mga full-time natin. Ito ang sabi ko sa kanila, huwag kayong umaasa lamang na tumatanggap sa church. At dapat naman talaga kayong tumatanggap sa church. At hindi kayo pwedeng hindi tumatanggap sa church. Pero, dapat kayo rin ay sumama sa mga pledge na ito, sa mga giving na ito. Kahit na sa tingin mo wala kang ibibigay, wala kang kayanan, kapag hinangad mong magbigay, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan para ikaw ay makapagbigay. Amen po ba? Kahit manalangin ninyo, nakachat kayo isang kapatid at pauwi siya at aming itong buwan na ito, ilang araw na lang. Sabi ko, perahin mo na lang. Kasi ang plano ko, baka bigyan ako ng iPhone, o baka bigyan ako ng kotse, bigyan ako ng house and lot, o bigyan ako ng BlackBerry doors, o ano man na ibigay sa akin, watch, etc. etc. Sabi ko, perahin mo na lang. Kasi ang plano ko, yung ibibigay niya, ibibigay kong lahat sa Panginoon. Wala akong kukunin kahit 5. Amen? And I'm praying next month, may magbibigay uli sa akin at ibibigay ko uli sa Panginoon. Talagunin mo katabi mo, ganito ka rin ha. Hello? Ang pagbibigay ay pagtanggal ng ating pagiging makasarili. Ang pagbibigay ay pagtanggal ng ating pagiging corny. Ang pagbibigay ay pag-alis ng ating kawalan ng pananampalataya. At ang pagbibigay ay pakikiisa, pakikibahagi natin sa gawain ng Panginoon. Amen? At ang pagbibigay ay ating pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. May tao magubat dito. So if giving is an act of thanksgiving and worship to God, so we have to give regularly. Dapat lagi tayo nagbibigay, patuloy tayo. Dapat ang ating magbibigay, pataas ng pataas. Tama po ba? Amen po ba? Pataas dapat ng pataas ang ating magbibigay. Dapat ini-evaluate mo ang iyong sarili. You're always examining yourself. Saan na ba ako nakarating? Saan na ba nakarating ang aming magiging Kristiyano? Saan na ba nakarating ang aming pagkakaloob sa Panginoong Diyos na buhay? Alam mo, para sa mga manggagawa ni Kristo at mga tinawag ng Lord sa full-time ministry, hindi mo kinakailangan magtrabaho para makapagbigay. Isang kapatid, ang sinasabi niya nung siya nag-full-time, dahil wala na siyang trabaho at sa kanyang mga pagministeryo, wala rin siyang maisuot na polo, long sleeve, etc. etc. Marami rin siyang kakulangan sa buhay ng kanyang pagpilipon sa Panginoon. Kaya nung inalok siya magtrabaho, nagtrabaho naman siya, sabi niya, saglit lang ito. Kukuha lang ako ng pambili ko ng mga long sleeve, etc. etc. Alam mo, hindi na siya nakabalik. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabalik. Habang tinawag ka ng Lord into full-time ministry, ang Diyos ang magbibigay, hindi lang ng long sleeve mo, pati ng Amerikana mo. Wala ulo ng lalapangan. Puro bigay lang yun. Bible ko, bigay. Rilo ko, bigay. Lahat yan, puro bigay. May tao pa ho ba dito? Kaya alam mo, kung ano lang kung ano yung pinapatutukan sa'yo ng Lord, tutukan mo yan. May tao pa ho ba dito? At pagkanasahin mo rin magbigay, and God will make a way para ikaw ay makapagbigay. Tama? Pag gusto mong magbigay, magbibigay ka. And God will make a way. Estudyante ka, papataasin ng Lord yung allowance mo para makapagbigay ka. Tama? Ikaw ay nagkatrabaho, bibigyan ka, ipopromote ka ng Panginoon. Tama?
Ikaw ay nagninegosyo, lalaki ang kita mo. Tama? Dahil gusto mong magbigay, pagpapalain ka ng Panginoon dahil gusto rin ng Panginoon ang ginugusto mo. Amen. Ano pong sabi nga noon sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano niyo ang problema ng marami pag-giving time? Nalulungkot sila. Wala mong kakayanan. Pag-giving time, mga sabihin nila,